Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Kena Comora Redobla ng BSED English 2B, ang iyong tagapag-ulat sa panitikan sa panahon ng mga Kastila. Panitikang Filipino sa panahon ng mga Kastila. Ang panitikang Filipino sa panahon ng Kastila ay nagsimula lamang ng opisyal na may tatag ni Legazpi ang kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas noong 1565. Humigit kumulang na 44 na taon muna ang nakaraan simula nang makarating si Magellan sa Pilipinas noong 1521 bago opisyal na nasakop ang Pilipinas ng Espanya. May tatlong ekspedisyong yaong pinamumunuan ni Loaiza taong 1521, Saavedra taong 1527 at Villalobos taong 1542 ay walang nangyari at hindi nakarating sa Pilipinas sapagkat sila'y sinalakay ng mga Olandes na noon ay nasa Indonesia. Mahigit na 300 taong namalagi at lumaganap ang panitikang Filipino sa Kastila. Alam mo ba na si Haring Carlos I ang nag-atas na ituro ang pananampalatayang Katoliko sa wikang Espanyol? Mga layunin sa pananakop. Ang pangunahing dahilan ay ang pagpapalaganap ng pananampalatayang Kristyanismo o Katolisismo. Ang ikalawang dahilan ay ang pagpapayaman. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga ibang bansa sa kanluran ay nananalakay ng mga bansa sa Asya at sa Afrika. Ang ikatlong dahilan ay ang pagpapalakas ng kapangyarihan. Ang Espanya ay naging mayaman at makapangyarihang bansa noong ika-15 at ika-16 na daang taon. Ang panitikang Filipino sa panahon ng Kastila ay nahati sa tatlong yugto. Una, panitikan sa ilalim ng krus at espada ng Espanya. Pangalawa, panitikan sa pagising ng damdaming makabayan. Pangatlo, panitikan sa panahon ng himagsikan. Mga akdang panrelihiyon. Una ay ang Doktrina Kristiyana taong 1593, kauna-unahang aklat na panrelihiyon na nalimbag sa pamamagitan ng silografiya sa Pilipinas. Ito ay sinulat ni Juan de Plasencia at Padre Domingo de Nieva. Pangalawa ay ang Nuestra Señora del Rosario taong 1602, ikalawang aklat na nilimbag sa Pilipinas. Ito ay sinulat at inilimbag ng sariling kamay ni Padre Blancas de San Jose sa limbagan ng pamantasan ng Santo Tomas. Pangatlo ay ang Barlaan at Josaphat taong 1708. Ito ay isang salaysay sa Biblia na isinalin sa Tagalog ni Padre Antonio de Borja mula sa Griego. Ito ang kauna-unahang nobelang Tagalog kahit saling wika lamang. Pang-apat ay ang Pasyon. Ito ay aklat na natutungkol sa buhay at pagpapakasakit ni Jesucristo. Pinabasa ito tuwing mahal na araw. Panglima ay ang Dalit kay Maria. Si Padre Mariano Sevilla, isang paring Pilipino ang sumulat nito noong 1865. Pumalaw siya sa mga awit ni Musarelli na Mesi di Mago o Buwan ng Mayo. Inaalayan ng bulaklak ang mahal na Birhen habang humaawit ng dalit. Mga akdang pangwika. Una ay ang Arte Reglas de la Lingua Tagala taong 1610. Isinulat ni Padre Blanca de San Jose at inilimbag ni Tomas Pinpin, ang kauna-unahang manlilimbag na Pilipino. Pangalawa ay ang Vocabulario de la Lingua Tagala taong 1754. Isinulat ni na Padre Juan de Noceda at Padre Pedro Sangcular na bokabularyong pinakatanyag. Panitikan sa pagising ng damdaming makabayan. Noong Pebrero 17, 1872, ang tatlong paring martir na sina Burgos, Gomez at Zamora ay binitay sa Garote. Dito nabuhay ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Nagsisimula ang mga mapalabang pagpapahayag, nagtatag ng mga bagong kilusan sa politika, naging mapanuligsa ang panitikan. Naging makabayan ang dating diwang makarelihiyon na humihingi ng pagbabago sa pamamalakad ng mga tauhan ng pamahalaan at simbahan. Nakilala ito sa bansag na kilusang propaganda kung saan ang pangunahing sandata nila ay panulat. Mga hangarin ng kilusang propaganda. Una ay ang pagbantay ng Pilipino at Kastila sa harap ng batas. Pangalawa, gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Pangatlo, ibalik ang pagkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Kortes ng Espanya. Pang-apat, gawing mga Pilipino ang Kura Paroko. Panglima,
kalayaang pangkatauhan sa mga Pilipino, gaya ng kalayaan sa pamamahayag, sa pananalita, sa pagtitipon at pagpupulong, at sa paghingi ng katarungan sa kaapihan. Panitikan sa panahon ng himagsikan. Ang mapayapang paghiling ng reforma sa pamahalaan ay nagwakas sa paghihimagsik dahil sa mga Pilipinong higit na mapusok at may paniniwalang kailangan ng bayan ay hindi reforma lamang kundi ganap na kalayaan. Sa panahong ito ay nag-ibayo ang maalab na damdaming nagpupuyos sa mga akdang pampanitikan. Pawang pagtuligsa sa pamahalaan at simbahan ang naging laman ng mga panitikan at ang mga payo ng Pilipino na gumising, magkaisa at lumaban upang matamo ang hinahangad na pagbabago at kalayaan. Yun lamang ang unang parte ng panitikan sa panahon ng Kastila. Ang susunod na mga paksa ay iuulat ni na Binibining Danica Redobla at Ginoong Christian Redobla. Yun lamang po, maraming salamat.